G. So pag-usapan naman natin ngayon kung paano mo malalaman kung sino, okay, hindi kung niloloko ka ba o may gumagalaw ba sa babae mo, kundi kung paano mo malalaman kung sino yung gumagalaw sa babae mo, okay? Well, itong ituturo ko sa inyo ngayon ay applicable dun sa mga lalaki na may idea ka kung sino, o alam mo yung pangalan, o kilala mo sa muka, o alam mo yung connection nito sa babae mo. Pero dun sa mga tao o lalaki na hindi mo kilala o wala kang alam kung sino o anong koneksyon nito sa babae mo, yung mga yon mahirap mahuli yun kasi of course hindi naman naaminin yan sa'yo ng babae mo. Pero dun sa mga pinaghihinalaan mo o mga kilala mo o alam mo yung koneksyon sa babae mo, then yung mga yon maaaring mahuli mo yan dito kung magagawa mo ng tama. Okay? Again, ito yung mga lalaki na pinaghihinalaan mo o alam mo yung koneksyon sa babae mo, like katrabaho niya, kaklase niya, ex niya, kapitbahay ninyo, hardinero ninyo, di ba? O kaya driver ninyo, o yung sabihin nating rider na nagdi-deliver ng Shopee palagi sa inyo, di ba? Yung may connection sa kanya, okay? Kasi dito, G, ang gagawin mo para mahuli mo yung babae kung sino yung lalaki na maaaring, posibleng kumakalantare o gumagalaw sa kanya. Ang gagawin mo dito ay kakausapin mo siya at tatanungin mo yung connection niya o yung sabihin natin yung tao na ito tungkol sa kung kamusta sila. Okay? Dahil tandaan nyo, ang babae maaring magaling umarte yan at magaling magmanipula ng sitwasyon. Pero kapag ka na dali mo yan o nahuli mo yan off guard, yung hindi siya ready, like for example, masaya kayo ngayon tapos kumakain kayo ng masarap, 'di ba? Tapos hindi niya ina-expect na biglang tatanungin mo siya tungkol dito, then dun mo siya madadali. Pero kung ready siya, of course magaling magsinungaling 'yan. Magmamanipula talaga 'yan, okay? Pero kung magagawa mo ito nang naka-guard down siya, yung off guard siya, yung hindi siya handa, then makikita mo 'yan sa reaction niya o sabihin natin kung paano siya magsasalita, even sa tono ng pananalita niya, mahuhuli mo na yung connection niya dito sa lalaki na ito ay hindi lang basta casual na connection, kundi isang connection na karumal-dumal na hindi mo magugustuhan. Okay? Pero eto mga Gia, hindi ko naman gusto na sabihin nating kumbaga ma-insecure kayo o pag-aksehan nyo pa ng panahon to. Kasi ako, hindi ko naman na ito talaga ginagawa. Pero effective ito kasi noon nagagawa ko ito at hanggang ngayon na ituturo ko pa rin ito sa mga estudyante ko. Okay? At itong bagay nga kasi na ito na gagawin natin, na ituturo ko sa inyo, okay, bago pa umaba ang usapan natin, ay yung gaya ng sabi ko sa inyo kay nakakausapin nyo sa ngayon, paano ito i-apply? Okay? Well, ang application nito ay simple lang. Habang kausap mo yung babae mo at tama yung timing, kamustahin mo siya tungkol dun sa lalaki na yun. Like for example, katrabaho niya si John, okay? Tapos kumakain kayo ngayon, masaya kayo, kaya sabihin natin may pinapanood kayong pelikula, okay? Tapos biglang tanungin mo siya tungkol kay John, okay? Sabihin mo sa kanya, oh, kamusta pala yung trabaho mo? Saan mo na sa trabaho? Yan, sumagot siya, okay naman yung trabaho namin, ayun, busy, ganun pa rin, wala namang pagbabago, ganun, bigyan sabihin mo, kamusta si John? Balita ko palagi kayong magkasama nung katrabaho mo na yan. Tingnan mo kung paano siya magre-react pag tinanong mo siya tungkol doon. Kapag ka naging defensive siya o kaya sabihin natin gusto niyang tapusin agad yung pag-uusap doon, tapos yung tono ng boses niya ay parang nanginginig o parang natetensyon, then merong something doon. Lalo na kung pinuputol niya kagad yung usapan tungkol kay John dahil nga ayaw niya na makakuha ka ng idea o magkaroon ka ng idea tungkol dun sa John na yon o may ma-spill pa siya na info tungkol sa kung anong relasyon nila. Okay? Handaan ninyo, itong bagay na ito ay malalaman lang natin yan kung accurate, hindi dahil aamin siya, kundi dahil malalaman lang natin kung talagang totoong nangyayari. Hindi dahil sa pag-amin niya, kundi dahil sa body language niya at pati na rin sa tono ng pananalita niya. So makikita mo na parang nanginginig siya o kaya sabihin natin ang taas masyado ng boses niya o parang nagagalit siya dahil nagtatanong ka tungkol kay John habang nanonood kayo. Nagtatanong ka lang naman, di ba? Oo nga, nanonood nga tayo. Pero gusto ko lang naman magtanong, kamusta kayo ni John? Balita ko,
palaging yan daw ang kasama mo. Tapos biglang sinabi, ay hindi ka magkasama palagi nun. Hindi ko nga kinakausap yun. Tsaka ano ka ba? May asawa yun. Baka mamaya, may girlfriend yun. Baka mamaya awayin pa ako nun. Hindi ako interesado makipag-usap sa kanya. Pero may mga times nag-uusap kami. Pero hindi ko siya kasama palagi. Hindi ako ganun. Kunyari, masyadong, ano yung sagot niya, di ba? Masyadong detalyado, masyadong defensive. Tapos ang bilis magsalita, hindi kalmado. Tapos biglang nag-iba yung mood niya. Okay? Okay, nakita mong parang nagulat siya, yung parang nanlamig siya, yung parang parang ano siya, yung sabihin natin yung shock na ano na facial expression, tas ganun yung pananalita niya. Then G, positive yan. Okay, positive yan kay si Jan. Maaring wala pang nangyayari sa kanila, pero may something na sila ni Jan. Okay? Ngayon, hindi lang naman si Jan ang pwede maging ano Jan, maging sabihin nating suspect dyan. Okay? Hindi lang naman si Jan. Even yung iba niya mga lalaki. Kaya nga yung ibang mga lalaki niya na pinagsususpetsahan mo, o kahit na hindi mo pinagsususpetsahan, minsan tanungin mo yun sa kanya. Kunyari, yung delivery, yung nagdi-deliver ng Shopee sa kanila. Diba? Kamustahin mo rin. Kamusta yung nagdi-deliver ng Shopee yung nagdi-deliver ng Shopee. Mong hindi kayo nag-usap ngayon sa labas nung kinuha mo yung yung dineliver niya. Diba? Kamusta yung mga, tingnan mo paano siya magre-react. Okay, pag defensive na naman, tas ganoon na naman yung tono, tas parang irritable yung ano niya, yung katawan niya, o sabihin natin bigla siyang nawalan ng gana sa date ninyo o sa oras na magkasama kayo, biglang nag-iba yung mood niya, then ibig sabihin guilty siya. Okay, merong bagay siyang itinatago dun sa kay Ryder, okay? Kay Johnny Sins, okay? So, yeah, ganoon lang 'yan. Tanungin niyo, okay? Tapos kumbaga kumuha ka ng mga suspect mo, hindi po pwedeng isa lang. Okay? Pero kung isa lang yung pinaghihinalaan mo, pwede na rin, tanungin mo siya. Pero again, gaya ng sabi ko sa inyo, wag nyo lalaksayin yung oras niyo na tanungin pa yan. Well, yung mga dapat gumagawa niyan, yung may mga syota, yung may mga asawa, pero yung kayo nakikipag-date lang, hindi naman na big deal yun. Pero kung gusto mo lang malaman, at para malaman mo talagang may iba bang lalaki to, dahil mamaya, ba mabuntis ng iba, tapos sa'yo ipaako, di ba? Then pwede mong gawin ito. Okay, kamustahin mo yung tao na yun. Tapos kamustahin mo siya dun sa tanong na hindi niya inaasahan na konektado silang dalawa doon. Like for example, balita ko, palagi kayo magkasama niya na. Kaya, kamusta si Mark? Balita ko, kasama mo daw to nung nakaraan nung nagkaroon kayo ng show. Ganun, o kaya nung nagkaroon kayo ng project o nagkaroon kayo ng task, kayo daw yung magkasama. Yun yata yung araw na sabi mo sobrang busy ka, nag-enjoy siguro kayo. Ganunin mo, yung mga tanong na malalaman. Hayaan mo siyang makuha niya na parang hinuhuli mo siya, okay? Para nga makita mo na parang dating nito sa kanya ay may alam ka na. Para lumabas yung guilt niya talaga na expression, okay? Parang may alam ba to? Di ba? Ba't ganito na to magtanong? Para kumbaga mapitik mo siya talaga. Kung wala, di wala, di ba? May kita mo naman yun sa reaction niya. Pag wala yan, kalmado, tapos sasagutin niya na maayos yung tanong mo, tapos sabihin nating wala lang, normal lang na sagot, pero hindi masyadong detalyado. Tapos yung yung boses niya kalmado, hindi siya yung nararatel o yung kinakabahan o natetensyon, hindi ganoon, hindi mabilis. Tapos hindi niya gagawin yung mga bagay na for example, biglang sabihin niya, mas gwapo ka naman dun ganoon, o kaya biglang sabihin niya, huwag nang pinapansin yun, ikaw naman talaga ang gusto ko. Yung mga ganon, yung depensa, o hindi siya ganon. Kumbaga normal lang niya kung sasagutin, kamusta si Mark? Okay lang, trabaho, ganon pa rin. Ito naman tinanong yun. Ganon. Ikaw, kamusta yung mo? Ganon lang. Kumbaga normal siya sumagot. Pero pagka nakita mo defensive, ang daming sinasabi, tas nagalit pa, nag-iba pa yung mood, o kaya sabihin nating binubola-bola ka biglang bumait, di ba, biglang naglambing sa'yo, then alam mo na dapat yon. Mahuli mo naman yan, may kita mo naman paano siya mag-react dun sa Jan, at saka kung paano siya mag-react dun kay Mark. Okay, kung si Jan lang yung may something siya, may kita mo iba yung reaction niya dun pag tinatanong mo yon kumpara dun kay Mark. Kaya nga maghilera ka ng mga lalaki na pwede mo itanong sa kanya, pero hindi to pwedeng itanong mo ng isang bagsakan lang. Kung iba-ibang araw, iba-ibang mga oras mo ito tanungin pagkasama mo siya. Okay, para makita mo kung paano siya mag-react kay Jan, paano siya mag-react kay Mark, kay Paul, at do sa ibang mga lalaki pa nakakilala niya o involved sa buhay niya. Okay, pati yung niya, yung sabihin natin kapitbahay nila, tanungin mo rin sa kanya, si Paul, yun, kapitbahay na, di ba, si Paul,
ano, kamusta kayo nun? Balita ko, magaling daw maglaro ng basketball yun. Mahilig ka pa naman, mahilig ka pa namang manood ng basketball. Mahilig ka pa naman sa bola. Di ba? Sabi mo, mahilig ka pa naman manood ng basketball. Siguro palagi mong pinapanood yun. Sumasama ka ba doon? Gano'n. Sabi mo nga, di ba close kayo nun? Sumasama ka ba doon pag may laro sila? May ba't ako sasama doon? Gano'n. Kahit iba yung na-offend lang siya sa tanong mo, sa guilty siya. Pag na-offend lang siya, ano ba namang klaseng tanong yan? Ba't naman ako sasama doon? Hindi ko naman kakilala yun. Hindi mga kami close nun. Ganun. Pero pag sinabi, ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi ko naman gusto yun. Then may tsura nun. Mas gwapo ka pa doon. Ganun, defensive yun. Okay? Magkaiba yun. Okay? So, ihilera mo, tanongin mo isa-isa yung mga lalaki na yun. Malalaman mo yun doon kung sino yun doon. May kita mo yung, ano niya, yung reaction niya. Pero kung halos magkakapareho siya ng reaction doon, tas lahat may guilt, di alam mo na, yung buong team na yun yung buong lalaki niya, di ba? Dahil ganun siya mag-react, hindi naman pwedeng pare-pareho lang siya ng reaction, tas lahat yun guilty siya. Hindi ganun. Depende na lang kung alam niya na alam niya na sabihin nating insecure ka o seloso ka, mababa ang respeto niya sa'yo, mababa ang tingin niya sa'yo. Then, ganun talaga mangyari sa kanya. Matatakot siya, hindi guilty. Matatakot siya kasi alam niya na na masasaktan ka o baka awayin mo siya. Kaya, maaring kakabahan siya. Iba naman kasi yung kaba nun sa, kaba ng alam mong may ginagawa siya o sa kaba na alam niyang masasaktan ka. Okay? Kasi kung alam niya masasaktan ka, magbabait-baitan yan. Hindi naman kami magkasama nun eh. Ganun, hindi ko nga kilala yun eh. O kaya, hindi naman kami close nun eh. Magkasama raw kayo ni Jan nung nakaraan nung may project kayo. Kamusta yung project ninyo? Okay lang, wala naman, hindi ko naman pinansin. Dami ko kasing ginagawa, sobrang busy ko nga, inuna ko nga yung trabaho. Tsaka naalala mo nun, di ba, magkausap pa nga tayo. Yung ganun, parang inuuna niya yung emosyon mo. Then yun dun, pagka ganun siya, then ibig sabihin nun, iniingatan niya yung mararamdaman mo. Okay? Ayaw niya nang mag-create ng gulo kasi baka aawayin mo siya. Pero, pag tinanong mo siya tungkol kay Jan, pero sabihin natin wala ka naman talagang pakialam nun, dating kumpiyansa ka lang, kinamusta mo lang naman, at ang tingin niya sa'yo, hindi ka magsiselos nga doon, ang sagot niya doon ay, ang mangyayari niyan, kung wala talaga silang ginagawa nun, sasagutin lang niya na maayos yun, gaya na sinabi ko kanina. Okay? So, ganun lang yun. Alright? Pero again, applicable lang ito sa mga lalaki na alam mo kung anong connection niya sa babae mo. Pero kung di mo alam kung anong connection niya sa babae mo, then, of course, mahirapan ka. Dahil sinong tatanungin mo? Anong pangalan? Diba? Anong relasyon nila? Diba? Ano ba? Taga-deliver ba yun ng Shopee niya? Diba? Hindi mo alam. So, dun lang yun sa mga konektado sa kanya. Mahirap mahuli ay yung mga lalaki na wala kang kaalam-alam. Okay? Yung hindi mo talaga kilala kasi hindi niya aminin sa iyo yun. At masaklap niyan, pag nahuli mo yun, malamang yun, hindi lang yun yung unang lalaki na gumawa nun dun sa babae mo. Dahil nga, of course, kung nagawa niya sa'yo yun, paano pa pagkakatiwalaan yung sasabihin niya sa'yo? Yung paniniwala na isang beses lang niya ginawa sa'yo yun. So, posible talaga na ginawa rin niya yun sa iba. Okay, so, mas maganda. So, totoo lang, wag mo lang din talagang hulihin. Pero kung gusto mo malaman, din ito yung pwede mong gawin. Hindi ka na magmumukha insecure, nakangumusta ka lang. Diba? Kamusta trabaho? Okay lang, busy. Kailan lang may display kami sa mall. Sa mall, saan mall? Sinabi niya sa Mega Mall, sa SM Mega Mall. Uy, magandang mall 'yun ah. Sinong kasama mo doon? Si Jeffrey, yung palagi mo daw kasama sa office 'yun, may nagsabi sa akin. Sino nagsabi sa iyo? Nalaman ko lang, may nagsabi lang sa akin. Hindi ko naman palaging kasama 'yun ah. Saan ko naman yung defensive, hindi yung dahil na offend lang siya kumbaga. Sinabi mo na palagi mo daw kasama. Sinabi ko lang naman palagi mo kasama, wala mo sinabing may ginagawa kayo, 'di ba? Ba't galit ka? 'Di ba? Ba't ka nagwawala diyan? Bakit ngayon parang biglang kinakalma mo kaagad ako, biglang binobola mo ako pagkatapos magalit, di ba? Yan, nagalit siya, nag-hysterical. Di ko namang kasama palagi yun. Di ko nga dahil may girlfriend yan, baka mamaya paaway pa ako. Tinatanong ko lang naman, magkasama kayo palagi, di ba? Pero hindi mo na kailangan sabihin yan, tinatanong ko lang naman kung magkasama kayo palagi. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Yun lang sabihin mo, pag naging defensive na siya, magulat ka maya-maya, lalambingin ka niyan. As biglang may sabihin sa'yo, mas gwapo ka pa naman doon, okay? O sabihin nating mas gusto kita, ayoko yung bobo yun, ganun lalait-laitin na niya bigla. O ibig sabihin nilalayo niya yung topic doon sa lalaki niyon at para wag mo nang isipin kung anong mang relasyon mayroon sila dahil nga may laman yon. Baka may mahuli ka. Okay, kaya nililigaw nila yung ebidensya o nililigaw nila yung idea. Okay, so hanggang dito na lang muna. Again, ihilera nyo. Hindi po pwedeng isa lang yung pagbibintangan mo o sabihin nating pagsususpetsahan mo. Kailangan may mga suspect ka para mahuli mo talaga
kung ilan yon o kung sino dun talaga. Pero pwedeng isa lang din. May kita mo naman paano magre-react yan dun eh. Kaso ang problema, paano kung hindi yun? O di, pwede ka maging kampante na kagad na, hindi pala yun. Diba? So, ibig sabihin, wala. Paano kung hindi pala yun? Diba? Yun nga lang, ang problema niya, paano kung hindi mo kilala? Yun ang mahirap. Kaya mas mabuti pa na huwag kang makipagrelasyon, huwag kang magpakasal, mag-focus ka sa grind and purpose mo, unahin mo yung self-improvement mo at abutin mo ang tunay mong potential. Again, SafeX is the best X. Enjoy! Stay!